Sa video nito mga ka-dreamers, kakaiba yung ating content after natin na makarecover mula dun sa sakit. Pero ngayon, ito naman yung inatupag natin, yung ating mga alagang manok, yung ating livestock ay nagkakaroon din ng malalang sakit. At ito yung tinatawag na laway-laway. Kusa po siyang bumabagsak lang mula dito sa kanilang pinabahayan. Yan yung ginagawa natin. Kasalukuyan natin ginagawa pero nakakadismaya dahil sa yung sakit naman yung dumapo ng biglaan. Yung ating mga alagang manok ay tinatayang nasa 150 na kasama yung bagong pugad, yung ating mga sisiw. Pero sad to say, ito yung nangyari sa ating mga alagang manok. Sa aming bakuran ay makikita ninyo yung ating mga alagang manok ay talagang marami yung naghihingalo na. Ayan, kung mapapansin ninyo, iba't iba yung postura, yung kanilang sitwasyon na nagpumilit sana huminga ng makarecover. Ito yung sakit na talagang pinapahirapan yung ating mga alagang hayop na pipigilan yung kanilang hininga. Tinatamaan yung kanilang internal organ para mapigilan yung kanilang pagkain. Yun yung nakakalungkot sa ating mga alagang manok dahil sa nakakaawa pagmasdan. Kaya sana sa ating mga viewers and followers na nakakaalam sa sakit na ito, kung paano sugpuin, mag-comment po kayo dyan sa comment section nang malaman din ng ating mga local farmers kung paano sugpuin kapag dumating sa kanilang bakuran yung ganitong klaseng sakit. Yan yung laway-laway kung tawagin sa Cebuano terminology. Nanawagan po tayo sa ating mga eksperto, yung ating veterinaryo, yung mga eksperto sa ating mga alagang hayop kung ano yung alternative way na maaari natin gamitin para sugpuin yung ganitong klaseng sakit, yung laway-laway. Marami po tayong mga nakaugaliang pamaraan para sugpuin sana. Pero hindi po talaga umobra. Ibang klaseng sakit ito. Ibang klaseng virus yung tumama sa ating alagang mga manok dahil sa kusa po siyang bumabagsak. Within 24 hours, napakadami yung tinamaan sa ating mga alagang hayop. Ayan, nakakalungkot isipin at nakakawa po sila pagbasdan dahil sa wala po tayong magawang paraan para sana matulungan sila makahinga. Yun yung pipigilan yung kanilang hininga dahil sa sipon. Tapos naglalaway yung ating mga alagang hayop, then saka sila bumabagsak. Ditong nagdaang mga araw dahil sa pang-apat na araw na tayo ngayon, yung ginagawa natin sa ating mga alagang hayop na bumabagsak ng kusa ay inilibing po natin. Pero ngayon, ang gagawin natin ay ating susunugin na hindi na kumalat itong virus na tumama sa ating mga alagang hayop. Kaya wag po kayong bibitaw dahil sa hanggang sa pagsusunog ng ating mga alagang hayop na tinamaan ng malalang virus na ito ay ating susunugin nang hindi na kumalat sa mga kapitbahay. Kaya sana yung mga eksperto natin, lalong-lalo na yung sa ating mga pamahalaan na nangangalaga sa ating mga magsasaka, matulungan tayo sugpuin yung ganitong klaseng sakit. Kaya mag-comment po kayo dyan sa ating comment section kung alam niyo yung pamaraan o kung paano natin sugpuin yung ganitong klaseng sakit. Iikot pa tayo sa ating bakuran para tipunin yung mga manok natin na bumulagta na. Saka natin dadalhin doon sa isang area para susunugin. Kaya samahan nyo ako, huwag kayong bibitaw hanggang sa matapos yung video na ito. Ayan, share din natin yung ating video nang matulungan tayo sakaling mayroong makakatulong. Kaya tara! Ito na yung ating mga alagang manok mga ka-dreamers na tinamaan ng laway-laway. Para sa ating mga viewers and followers na nagtatanong, ano yung manok na inaalaga natin, yung variety, ika nga. So mayroon tayong huluhano, ito yon yung huluhano, bibigat.
halos nasa 3 kilo. Tapos meron tayong cover. Yun. Tapos yung crossbred na rasa. Yan. Ang unang tinamaan sa sakit na ito mga kadreamers, yung laway-laway, dahil sa meron tayong nahalong isang pirasong pure na rasa, yun yung tinamaan na una. Hanggang sa kumalat. Kaya ang aral dito ay kapag mag-alaga tayo ng manok ay hindi po natin haluan ng pure na rasa dahil sa madaling dapuan ng sakit yung rasa. Pero ito nga, yung ating huluhano at saka yung ating cover ay hindi po nakaligtas. Talagang pinabagsak ng laway-laway. At ito na ngayon, lalagyan na natin dito para hindi na kumalat yung virus. Dahan-dahan natin siyang susunugin. So yan na mga kadreamers, kung mapapansin ninyo ay naghihingalo pa yung ating manok na isinalang dito sa apoy. Ayan, comment din niyo dyan sa comment section kung tama yung ating ginagawang pamaraan. Susunugin ba? Ibaon sa lupa o ianod sa ilog? Pero ako, yung pamaraan na the best na hindi na kumalat sa mga kapitbahay ay susunugin natin. Ito yung naisipan kong gawin nang hindi na masalanta yung mga alagang hayop ng ating mga kapitbahay. Kaya ito yung ginagawa natin para maiwasan. Ayan, ulitin ko comment din nyo po dyan sa comment section kung sino yung nakakaalam kung ano yung pamaraan kung paano natin sugpuin yung laway-laway. Yan, sa mga eksperto, ulitin ko kung alam niyo yung pamaraan or medisina na talagang pang-long run, panghabang panahon na hindi nadadapuan yung ating mga alagang hayop, ay comment nyo po dyan sa comment section ng matulungan kaming mga local farmers nang hindi na masalanta muli yung ating mga alagang hayop. Ayan, sobrang init na. Siguro yung virus na to hanggang dito na, masusunog na. Naway hindi na kumalat pa. Ayan, nakakapang lumo pero kailangan natin mag-move on. Kailangan natin sumikap para makaahon muli. Ayan, dinagdagdagan po natin siya ng karagdagang panggatong para tuluyang magliyab at mawala na yung virus na ito. So ayan na mga ka-streamers, natutupok na po yung manok na sinunog natin para hindi na kumalat yung virus. Kaya sana tulungan nyo kami, share po natin yung video, then comment na din po kayo sa ating comment section. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan, bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you Lord. Ito na. Ito na. Ito na yung unang pagsubok na naranasan ko ngayon dito sa aming munting sakahan. God bless po sa ating lahat.